ayun na nga po mga kabrid, nakita na ni GPC ang balimbing. Ayan na, wala nang patumpik-tumpik pa mga kabrid. Inakyat na po ni GPC Backyard ang kanyang nakitang balimbing mga kabrid. Let's go! Tapon doon, tapon dito, maya na lang tayo pumulot. Samahan nyo ako mga kabrid. Magpakita tayo ng ginawa nating mga bagay dito sa ating munting backyard mga kabrid. Yes! Let's go na po! Magandang araw mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat dyan. Oh, At yes. ito na naman mga kabrid, ang GPC Backyard may ginawa na naman. May ginawa na ng mga kaaya-aya sa ating munting backyard mga kabrid. Samahan nyo ako sa panibagong araw, panibagong hapon, panibagong paglalathala na naman mga ka-backyard mga kabrid. Yes! Ang tema at ang laman po ng video na inyong makikita sa ngayon mga ka-backyard ay ang paglilinis, paghihilamon, kumbaga sa Bicol, pagtatanggal ng mga hindi pwedeng tumubo at dumaming mga halamang ligaw mga kabrid dito sa ating munting mga kabrid. Nakikita nyo ang ginagawa ni GPC Backyard mga kabrid, ang paglilinis ng kanyang cording area. Nung summer po, ito po ay cording area. Tapos nung nakita na po ng isang GPC Backyard na malapit na po ang tag-ulan mga ka-backyard, ginawa niya na po nang hanap siya ng kamuting kahoy at ayan, tinanim na. So makikita nyo mga kabrid, hanggang dibdib na ang taas ng mga kamuti ni GPC Backyard. At next summer, maaaring mapakinabangan na natin ito. Or depende sa paglaki or growing ng ating mga tanim dito mga kabrid. So ayan yung patula. Maraming patula dito sa atin na kusang tumubo mga kabrid. Si tubo. So hinayaan lang namin kasi patula yan. Patula yan mga kabrid. So ayan yung mga ligaw na halaman. Ayan, ipunin, itambak, and then simulan na ang paglilinis mga kabakyard. So ayan makikita nyo ang ating kamuting kahoy mga kabakyard. Mga kamuting kahoy po ang ginagawa po ni GPC is tinatanggal po yung mga nasa babang dahon ng kamuting kahoy natin para po hindi mabigatan ang mismong puno dahil medyo lampayatot po at naninipis ang ating patubo mga kabrid. Ayan po, inaalis ng GPC ang mga dahon-dahon para po pag humangin ng malakas mga kabakyard ay hindi po matumba ang kamuting kahoy na ating itananim mga kabrid dahil medyo may katangkaran na hanggang dibdib na ni GPC mga kabrid. So ayan kita nyo mga kabrid, may mga bulaklak na ang ating patula mga kabrid. Dumami yan sila. Binawasan na nga ni GPC kasi nga gapang doon, gapang dito ang nangyari mga kabakyard. So ayan ayan, lilinisin na po ni GPC Backyard ang kanyang area. Ayan, turo doon, turo dito, plano doon, plano dito. Kung ano lang ang makita mga kabakyard, lilinisin natin yan. And then maaaring gawa na ulit natin ng TP or tutusukan natin yan ng isang malaking kahoy kagaya ng mga 2x2 mga kabrid ng mga sintas ng GPC, and then kakabitan ng payong, and then lalagyan ng tulugan ng ating mga alagang manok. Maaaring dyan natin sila gawan mga kabrid. Ang gagawin po is lilinisin lang. So ayan habang naglilinis naman po si GPC Backyard mga kabrid, nag-iisip po yan kung ano ang mga pwedeng gawin, ano ba ang mangyayari dito, kaya pa bang linisin at ang dami na. Nahayaan na natin, alam nyo yung mga dinanas nito isa dinaanan ng bagyo, kaya yan dumami ng dumami, hindi nalilinis ang maigi. And then ngayon lang nagkaroon ng panahon, nagpa-video tayo, and then syempre mga backyard, walang pamikos-mikos pa. Kahit may mga makahiya mga kabakyard, napapa-outshoot na lang mga kabakyard, may mga kahiya tumubo na rin. Syempre makahiya, puro tinik mga kabakyard. Pag bunot ni GPC, baon na baon mga kabakyard, pero tuloy pa rin mga kabakyard. Kailangan malinis lang natin itong partial na ito mga kabakyard at hindi na maganda. Sabi ni GPC, ang plano namin kasi nagtitilaw pa ng mga sisiw niya, maaaring mag-adjust tayo. Yung iba mawawalan sila ng bahay ng yung co-op na sinasabi. So dito sila mapupunta mga kabakyard. Tutusukan natin ng mga maaaring 2x2, maaaring kawayan, and then padapuan nila, and then dyan na sila mga kabakyard hanggang sila ay tumanda na mga kabakyard. Meron tayong mga dyan, mag-iisang taon, dyan na natin sila ilagay. And then kailangan na kasi na mga ganong klaseng edad mga kabakyard is lagi na silang nasa labas at nakakadapo-dapo na sila para ang kanila mga buto-buto mga kabakyard ay hindi maapektuhan ng laging nakakulong na alagang nating manok mga kabakyard. So ayan maraming salamat mga kabakyard binabati ko ng mabilisang pagbati ang ating mga kaibigan at ang nandyan sa baba mga kabakyard, ang ating syempre ang katim natin na si Ma'am Lilith Life in Troubles mga kabakyard, and then ang ating si Ma'am Gabs mga kabakyard, Ma'am Gabs, Sir Sidon Hunter, Ma'am Ceros HK, and Ma'am Irene Jordan mga kabakyard. So isabi ko lang sa inyo mga kabakyard, kami po ay
araw-araw halos mga kabakyard nag-premiere mga kabakyard, kada gabi po yan mga kabakyard. Pinagtsatsagaan namin dahil hindi kami magagaling sa ginagawa ng iba na live lagi mga kabakyard. So hindi rin kami magaling sa wala rin kami hindi rin kami masyadong liglig sa budget para po makipag-mimbiran mga kabakyard. Kaya ang ginagawa namin, doon kami sa sipag mga kabakyard. Araw-araw kaming nagawa ng frame at nagsisimula yan mga kabakyard. Nagsisimula po yan ng 7:45 mga kabakyard. 7:45 si Ma'am Irene yan. Alas 8 ako yan mga kabakyard, GPC Backyard, ganitong oras mga kabakyard. Ang sunod sa akin ay si Ma'am Gabs Mix Vlog mga kabakyard, which is 8:15 mga kabakyard. Tapos yung sunod naman si Ma'am Lilith Life and Travels mga kabakyard. Ano po yan? 8:30 po mga kabakyard. At ang pinakasunod natin mga kabakyard, ang nag-iisang si Sir Saijin Hunter mga kabakyard. 8:45 yan mga kabakyard. Matatapos po yan si Saijin ng 9, and then susundan naman po mga kabakyard ng ating si Ma'am Zeros HK mga kabakyard, na nag-premiere po yan ng MWF TTH. Replay na lang kami dyan mga kabakyard kay Ma'am Zeros HK. And then minsan pag mayroon po si Ma'am Lynn and Channels mga kabakyard, na isasabit po namin yan mga kabakyard, na nasupport yan sa amin lagi. And nasusuklian namin pagdating ng premiere niya ng 9:15, andun din kami lahat sa kanya. So maraming salamat sa patuloy. So sa mga mayroong oras dyan, gusto nyong makipagdikitan, or gusto nyo rin, or may kasipagan din kayo, or gusto nyo rin magkaroon ng araw-araw na video, pag mayroon ka kasing nilalabas mga kabakyard sa iyong YT na araw-araw na video, ay medyo safe ka sa mga mga araw daw na sinasabi mga kabakyard. Mamimaintain mo ang iyong WH, and then ang iyong pananatiling healthy sa YT mga kabakyard. So maaari kayong makisabit, or maaari kayong mga kabakyard. So bahala na kayo dyan mga kabakyard. Kami po dito sa team ay kahit konti lang po, at mga di kami marunong masyado sa pagbablog mga kabakyard, halo-halo lang ginagawa namin. Kagaya ko, kahit GPC Backyard ako mga kabakyard, halo-halo ang ginagawa ko mga kabakyard. So ayan o. Siyempre, sabi ko kay Mrs., alisin na natin ito lahat. Sabi ni Mrs., wag yung alisin niyang mga patula dyan, at kung kailan pa mamumunga saka mo pa alisin. Ituloy mo lang yung paglilinis mo. Hanapin mo lang dyan ang dapat hanapin mga kabakyard. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya naggawa na tayo ngayon. Ginawa yan, napili, gano'n. May mga kangkong kasi dito mga kabakyard. Ang kagandangan sa kangkong na yun, ang dami na namin napakinabangan mga kabakyard. Tapos doon naman sa dulo mga kabakyard, mayroon pong papaya kami doon na tanim. So in case gusto naming magbawas ng ating mga alagang manok, magtinula, anytime, anywhere, just call my name, I'll be there mga kabakyard. Bibigyan natin yan si Ma'am Gabs ng isang mausok-usok at manitinit at masarap na tinula mga kabakyard, at gamit ang kanyang tinanim na kapapaya mga kabakyard. So ang mga tanim na makikita nyo dito sa muntikong backyard mga kabakyard is mayroon tayong puno ng ano ba yun mga kabakyard, yung kulay dilaw, chisa mga kabakyard, yung matamis, pinapakain ko sa aking manok. Andyan binibisita ng wild musang na sinasabi, wild sibit, yung pusang bundok mga kabakyard. Ayan, bawasan natin mga kabakyard. So ayan, binibisita lagi yon. Tapos meron tayong kamuting kahain, of course, kamote. Ayan, dami nating kamote dun sa kabila. Meron tayong napatubong malunggay. Meron tayong nakita ng lumalaking makupa ba yun? Ayun, yung rambutan. Meron tayong tanim na rambutan doon. Tumubo na, malaki na siya mga kabakyard. Tapos syempre saging mga kabakyard. Mayroon tayo yung kapatula, and meron tayong sili dyan. Meron kumpleto niyan mga kabakyard. Tanim lang ng tanim mga kabakyard. Meron tayong mga herbal dyan, ng mga kagaya ng oregano, herbal plants, meron tayo yan. Serpentina mga kabakyard, meron tayo dyan mga kabakyard. Meron tayong balak natin is dagdagan pa mga kabakyard. Ayun namulaklak pa nga. Ayan, nagbubunga-bunga na nga. So native ang ating patula mga kabakyard. Ayan ang bunga niya. So native lang siya, pero pwede yan mga kabakyard. Mayroon ka lang yan kahit mga 10 pirasong sugpo mga kabakyard. Lagyan mo ng miswa mga kabakyard. Tapos lagyan mo ng patula mga kabakyard. Sos, ang higop natin mga kabakyard dyan. Yung nguso natin dyan mga kabakyard, talagang sumisipol mga kabakyard. Hawak-hawak ang mango, higop. Ay, antay lang natin ang tamang panahon, tamang right time, and tamang oras mga kabakyard. So yan, makita nyo may bahay tayo dyan ng aso. Dahil ng unang panahon, nung summer, dito ang naglalagay tayo dito sa backyard natin ng mga manok mga kabakyard. Mayroon tayong nilalagay dito 14 manok mga kabakyard. Ayan, 14 manok. Ayan. Samahan niyo ako mga kabakyard. Tingnan natin ang mismong lugar. Sabi ko, i-share ko kayo dun sa area natin mga kabakyard. Ipakita ko yan panghuli natin sana ng wild sibit. Kaso mas mautak sa atin ng wild sibit. Hindi natin mahuli-huli mga kabakyard. So ayan ayun, merong tabilik.
sa aming mga tabili daw yun, tabili. So ayan dahon sili mga kabakyard, may bunga na, hindi natin galawin yan at paramihin natin yan dahon sili na yan mga kabakyard. Kasi pag oras ng may bisita, pumunta dito si ganito, anytime pwede tayo magtinola mga kabakyard at konti na lang, tanglad na lang ang kailangan nating hanapin mga kabakyard. Kompleto ricados na tayo. Ayan may punso, mayroong bahay ng may bahay ng langgam mga kabakyard. Kailangan niyang kasi baka dumami mga kabakyard. So ayan ang aking mga kamutihan, kabilang huyan, kakamutihang kahoyan. Ayan halo-halo mga kabakyard. Tsaga-tsaga lang mga kabakyard. Ito mga kabakyard, nagsimula tayo sa hindi tayo marunong magtanim nito paturo lang tayo, iniguha tayo ng punla. Ayan mga kabakyard Ayan makikita niyo po ang ating rambutan mga kabakyard. Ayan, malaki na mga kabakyard. Galing ito sa kapitbahay. Ngayon sabi ko, nung isusuli ko na kasi babakuran ko na, diyan na lang yan. At ikaw na magpalaki niyan. Ikaw nang bahala diyan, ikaw nang bahala diyan. Sabi niya sa akin. So ayan, maraming thank you sa blessing na yan. Palagaan natin ng maigi mga kabakyard. Meron tayong mga gabi dito mga kabakyard. So ayun as a matter of fact, nakakita tayo ng mga bunga kabakyard ng balimbing. Tinakbo ko agad mga kabakyard. Sayang ng oras habang maaga pa. Akyatin na natin yung mga kabakyard. So nahirapan din kasi ako sa puno na to kasi yung mga dahon niya mga kabakyard doon sa backyard ko na pupunta. Linis tayo ng linis yung summer. So ayan namunga na, pakinabangan natin mga kabakyard. So expected natin mga kabakyard, inaasahan natin yan na ang bunga niyan ay matamis. Maging matamis man yun, hindi kung ano man ang lasa niya mga kabakyard, hindi natin yan ihindihan dahil bunga ng kalikasan mga kabakyard. Pakinabangan natin at kung ano man ang magiging outcome, tayo nang bahala dyan magtiis mga kabakyard. Kung matamis, swerte. Kung maasim, swerte pa rin mga kabakyard. Pakinabangan natin. Ito mga kabakyard, hanggang dito na lang ang ating munting makikita nyo pagtsatsaga ni GPC Backyard sa pag-akyat yan mga kabakyard. Ayan, tapon doon. Ayan, mga bunga mga kabakyard. Ayan mga kabakyard. Tuloy-tuloy lang tayo mga kabakyard. Hanggang dito na lang po ang ating munting paglalathala mga kabakyard. Ang susunod po ng aking video ay si Ma'am Gabs Mix Vlog. Sa mga may oras, pwede mag-support, pwedeng kumaway, dyan lang kayo, mag-iwan na kayo ng bakas and then kami na po ang bahalang magsukli and then mag-support sa inyo pag mga oras na may kailangan din kami mayroon din kaming oras, maalala namin ang kabutihang ginagawa nyo sa amin mga kabakyard. Kami po ay simpleng maglalathala lamang. Taging hangad lang namin na magkaroon ng isang organic, solid at matatag na kaibigan na pwede naming suklian ng naayon sa aming kakayanan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Tuloy-tuloy lang sa pagkaway and then gagawa tayo ng part 2 nito mga kabakyard, ang pagmumukbang ng ating balimbing, which is nakakagulat ang resulta mga kabakyard. Maaari nyo sundan yan sa mga susunod na araw and then tuloy lang tayo mga kabakyard. Maraming thank you sa patuloy na pagsabay dyan mga kabakyard. Hanggang dito na lang. Excuse me po. Thank you Sir Sajen. Maraming salamat at alam kong napatawa na naman kita. Hanggang dito na lang. Punta na tayo doon sa kabila kay Ma'am Gab tayo doon at hanggang dito na lang ang paglalatala natin mga kabakyard. Excuse me po.